Naglalaro siya ng mga manika niya, ng mga puzzles, mga blocks, ganun. Mahilig din siya magbasa. Mahilig siya maglaro, mahilig siyang magbasa ng libro, manood ng TV, mag-paint. Mahilig din siyang mag-alaga ng hayop, maghalaman, ganun. Kayo po, mga tatay at nanay, ano naman ang mga hilig gawin ng mga anak ninyo? Ano mang gawain yan, siguradong ginagamitan ng mga mata. Mahalaga ang paningin sa paglalaro at pag-aaral. Kukwentuhan tayo ni Dr. Mavi Rondaris, isang ophthalmologist at eye health expert, ng mga bagay na kayang-kaya nating gawin sa bahay para mapapanatiling malusog ang mga mata ng ating mga anak. Kung ating hahawakan ng ating mata, kailangan malinis siya. Nakapaghugas ka ng sabon at tubig. Pagkatapos maglaro sa labas, pinapaligo ko na agad siya. Kailangan talaga mga masustansyang pagkain. Sinisigurado kong kumakain siya ng gulay at prutas tulad ng carrots at kalabasa. Limitado lang ang oras na pwede niyang gamitin sa panonood ng TV, paglalaro sa gadgets, o paggamit ng computer. Pagka sa edad ng mga kinder, yan, 1 hour lang or supervised by parent or teacher. Pag tayo'y naglalaro, pwedeng magsuot ng mga cap or sunglasses. Kasi pag tayo'y tumitingin sa araw, hindi natin alam na susunog yung loob ng mata natin. Ang galing! Ginagawa na pala nating mga magulang ang mga rekomendasyon ng mga doktor. Pero teka, may iba pa tayong tips na pwedeng subukan. Na ma-check siya from time to time, syempre ng doktor. Kailangan nagpapacheck si doktor sa mata, of course. Tumpak! Kailangang magpatingin sa doktor lalo na kung may mga nakikitang sintomas. Ano-ano naman kaya ang mga sintomas na to? Hindi siya nakakapag-aral. Ayaw niyang mag-aral, no? Ayaw niyang magbasa ng libro. Lalo na linalapit niya yung libro sa mukha niya or mapapansin mo, lumalapit siya sa TV. Yung tumatagilid ang ulo o kaya ang paningin niya patagilid, no? Gumaganyan. Yan. O minsan gumaganon. Hindi siya makatingin sa kanyang kausap na diretso. Naiinis siya, no? Lagi niyang kinukusot ang kanyang mata. Nako! Kapag pala nakikita natin ang mga ito sa mga anak natin, lalong importante na mapatignan sila sa doktor. Bilang mga magulang, lagi nating ginagawa ang makakaya para sa mga anak. Gusto kong maabot niya ang kanyang mga pangarap. At hindi natin hahayaang maging hadlang ang malabong paningin o pagkabulag sa pag-abot ng mga pangarap nila. Kaya, mga tatay at nanay, tandaan po natin, panatilihing malinis ang mga kamay. Pakainin ng masusustansyang pagkain. Limitahan ang oras sa paggamit ng gadget, 1 oras kada araw. Pagsuotin ng proteksyon sa mata laban sa araw. Ipatingin ng regular sa doktor ng mata. Subukan natin ang mga tips na ito at patuloy tayong makipagtulungan sa mga teacher at doktor para mapanatiling malusog ang mga mata at paningin ng ating mga anak.